Ayan, pwede na. Gulay na papaya na may puso na may malunggay. Na may konting siling labuyo para may kagat na anghang. Hello mga kagala. Magandang tanghali at patanghali na. Mag-aalas 10 ng umaga. Share ko lang sa inyo. Magluluto ako ngayon ng ginataang puso na may papaya. Wow! Ito yung puso niya. Hindi naman siya ganung marami, kunti lang. Kasi isa lang yung nakuha ng mama ko dyan sa puno ng saging namin. Kasi ito yung papaya. Yung papaya dyan din lang ito sa likod ng bahay namin. Yung mga gulay naman dito, halos dyan din lang sa likod lang ng bahay namin nakukuha kasi may mga talim naman yung mama ko. May mga talim kami dito. Tapos, ang ginawa ko na, hindi ko na sa inyo napakita, hiniwa lang naman yan sa kanila mas sa asin. Kasi para daw pampawala ba yun ng parang mapakla. Ganon din yung puso. Kaya parang nilama siya sa asin. Tapos, ayun, gagataan natin siya. Ito yung gata niya. Itong gata na to, hindi ko na rin sa inyo pinakita kasi alam ko naman, na alam na ninyo kung paano ang proseso ng paggawa nito. May mga ingredients na rin siya, may sibuyas, bawang, paminta, betchin. Ganun lang naman kasimple yung ingredients niya dyan. Tapos, ito, isdang sapsap, ipiprito namin para kaulam siya ng lulutuin kong gulay. Ano lang kasi, sapsap lang talaga yun na napamalingki ngayon ng hipag ko na si May kasi dahil nga ano pa rin ngayon, lockdown pa rin at gawa ng quarantine, sapsap lang talaga yung isda na available sa palengke na nabili niya. Ayan, magluluto na tayo ngayon. A few moments later. Ayan. Isala na natin yung kawali, lalagyan natin siya ng 3 sili para medyo may kagat lang na anghang. Dahil kumulo na siya, nilagay ko na yung puso ng saging ang dapat mauuna. Tapos hintayin lang natin kumulo ng konting minuto. Lagay natin yung papaya. Kasi mas madali namang maluto yung papaya kaysa puso. Kaya puso na ng saging ang inuna natin. Kayo dyan, kumusta na? Kumusta ng inyong mga pananghalian? Sana lahat may kinakain ngayon. Kahit ganito pa ang sitwasyon ng ating buhay dito naman sa probinsya, sa awa ng Diyos, kahit paano mas nakakasurvive ang mga tao kasi yun nga, may tanim-tanim ka lang dyan sa paligid, makakaraos ka. Sana syudad ganun din. Sana may mga nagbibigay kung sino mga hindi nabigyan ng mga relief goods. Magiging maayos din ang lahat, guys. Huwag tayo mag-alala. Pagsubok lang to sa atin ni God kung gaano tayo magtutulungan din kapwa mga tao pag binigyan niya ng pagsubok. Sana okay na ang lahat, biglang maging okay na ang lahat, dasal lang tayo. Ayan. Presko naman ang lutuan namin ngayon dito, mas okay kaysa sa loob ng bahay. Kaya sa loob ng bahay nagluluto kami sa gas. Dahil tag-init naman ngayon na makatipid-tipid sa gas. Kaya pwede namang sa uling na lang muna magluto at sa kahoy. Ayun may ginawa din dito para sa kahoy. Ayan. Bato lang siya na 3. Gagatungan mo ng kahoy. Tapos ito, may salalay na tinatawag para hindi mauling sa kaldero at kawali. Guys, pwede natin ilagay yung papaya kasi medyo kanina pa yung puso ng saging. Ilagay na natin itong papaya. Ang papaya naman kasi nagpapubig ka to ng sarili. Kaya yung gata mo sa una, tatansyahin mo lang muna, hindi naman pwedeng ganun karami agad. Depende sa dami ng lulutuin yung papaya. Kasi nagtutubig pa to ng sarili. Hintayin lang natin siyang kumulo ng kumulo, tapos ilalagay naman natin yung dahon ng malunggay.
Halos luto na yung puso niya at papaya. Ngayon sunod na natin ilalagay itong malunggay na nadagdag kunin ng mama ko. Na ihabol niyang kunin para maidagdag sa malunggay at papaya. Lalagay na natin siya ngayon. Kasi madali lang naman itong malutong malunggay. Kunting kulo lang. Kaya huli natin siyang ilalagay. Okay. Tapos hintayin lang natin siyang kuluan. Kasi dapat bahagya lang natin siyang paiilaliman ng papaya at ng puso. Kasi hindi naman siya pwedeng haluin talaga ng halong-halo. Kasi ang nagiging lasa nun ay medyo pumapait o mahanglay ang malunggay. Sabi nga ng mga taga Batangas. Batangas alae ay mahanglay. Yan, pwede na. Gulay na papaya na may puso na may malunggay. May konting siling labuyo para may kagat na anghang. Luto na siya. Magpipirito na lang ako ngayon ng sapsap. Isdang sapsap. Para baka pananghalian na. Pero medyo maaga pa. Kaya lang dahil late nag-aagahan ang mga tao dito sa bahay, kami. Minsan ang agahan ay tanghalian na rin. Kaya pag nakaluto na ng 10 a.m., kumakain na kami ng lunch. Brunch na. Yan, okay na siya. Kasi yung dahon naman ng malunggay na yan, maluluto na talaga yan sa init ng sabaw niya ng gata. Kaya hindi naman kailangang hintayin talagang nakasalang dyan para tuloy yung maluto pa. Para sakto lang siya. Ayun na siya, okay na siya. A few minutes later. Ayan na. Nagpipirito na kami ng sapsap. Kunti na lang at kakain na kami ng pananghalian at ng agahan. Ayun na mga kagala. Malapit ng maluto. Mas malapit ng maluto. Wow! Dahan-dahan lang naman kasi yung apoy niya. Kaya medyo matagal lutuin para hindi bigla. Medyo maghihintay ka lang. Huwag mo nga madaliin. Para mas okay ang resulta. Lunch time. Ayan sila kumakain na sa lilim ng punong mangga. Ganyan lang kasimple ang buhay. Luto, kain, tulog. Aha, nalpad na naman ang mama kong magaldal. Whoop! Ervin! Ang galing-galing ng kumain. Oy, pag nakita to ni Lula nanay, ang laki-laki na. Ervin namin. Magaling na kumain. Ang batang hindi mahirap iwinalay sa mama niya. Nakain pa ng gulay. Mama ko.